Punta na kami ha sa susunod naming topic. Diyan ka na muna, ha? O, ano na ba yung susunod nating topic? Pangatlo yan eh, o pangatlo, o pang-apat. O, pumunta tayo dito, mga bossing. No? Pumunta tayo dito sa isang topic natin. Si Duterte, mga kababayan, nung una a-attend, ano? Sa hearing sa Senado. 'Di ba? Naku, paano 'to pag pag pinlay 'to sa Senado? Dating Pangulong Duterte, meron po bang reward system? Oh, tapos pinlay sa Senado, sinabi ni Duterte, wala po, walang katotohanan 'yan. Hindi totoo 'yung sinasabi ni Garma. Bongo! Si Bongo tsaka si Bato sinasabi nila, hindi daw totoo 'yung reward system. Totoo ba 'yung reward system? Hindi po. O sige, may pe-play muna kami sa inyo. O yan. Karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga Ninja Cup. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga Ninja Cups patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Siguro ho, mga kababayan, tanungin natin si Boss Mike. Boss Mike, ano kaya ang magiging reaksyon ni Bongo, ni Bato at dating Pangulong Duterte kapag yung tinanong sila at isinagot nila, naku, walang reward system, tapos ipinagpe-play po yung mga video nila sa harap nila. Boss Mike, ano masasabi mo? Sabi ni Boss Mike, pakis muna. Kikis muna bago sumagot. Si Ma'am Jen, kamusta? Oy congratulate natin si Boss Mike. May baby boy na yan. Ha? Di ba? Siguro ho, mga namumutla ito, mga kababayan. Ang hirap pong itanggi nito. Di ba? Napakahirap pong itanggi yan. Sabihin lang yan ni Duterte, joke ko lang yan. Diyos ko. hanggang ngayon po, mga bossing, nakailang joke na ang dating Pangulong Duterte. Ayun, ang mga DDS, sumasamba pa din sa kanila. Di ba? Nasaan tayo? Tumuloy tayo dito. A-attend kasi kapag si Bongo o si Bato de la Rosa, Boss Mike, di ba? Napanood mo yun, Boss Mike? Pakisuportahan po yung channel na Mike Cervera Vlog. Ayan po. Puntahan nyo po yung bahay niyan. Mamaya magla-live o kanina siguro nag-live na yan. No? Pag si Bato at si Bongo, ang comedy chairman, pupunta si Rodrigo Duterte. Pero ngayon po, dahil nga po, mga kababayan, si Pimentel na po, ang committee chairman, mga kababayan, sabi dito, Pimentel on Rodrigo Duterte joining drug war probe. It's now uncertain. Hindi na sigurado. Sabi ko po sa inyo, mga bossing, yang mga yan po, pag mga kakampi nila, yung mga mag-uumpisa ng hearing, ay nako, baka mga nagmamadali pa po yan. Basahin natin ng mabilisan po, Boss Mike, ang ganda dito sa Greece, Greece residence, parang ang sarap pumunta dyan. Pimentel, who will preside over the probe? Pahiya sila ba to, Told reporter in a text message on Thursday that Duterte attendance is still uncertain. Eto na daw po, mga kababayan. In Tagalog, medyo alanganin na daw. Wala pong pinagkaiba, mga bossing, doon sa Congress. Sa Congress, pinaasa, Uy, sabi ni Yami Lice, Boss Mike, shout out daw sa'yo. Sa Congress, mga kababayan, sabi ng dating Pangulo, pupunta ako dyan, madami akong gustong sabihin sa sambayan ng Pilipino. Sabi ng Congress, sir, pinapunta namin kayo. Pinadalan ho namin kayo ng imbitasyon. Hindi kayo pumunta. Sabay sabi nila Panelo, wala naman walang imbitasyon na natatanggap. Baka naman, ayaw tanggapin, iniiwasan, style Maharlika. Ngayon po, mga kababayan, dahil nga narinig yung willingness ng dating Pangulo na gusto talagang pumunta sa Congress. Pinadala ng pangalawang imbitasyon. Yung pangalawang imbitasyon, dinedma na. Bigla na hong nagkasakit, bigla na hong masama ang pakiramdam. So eto din po, ganito din mga kababayan. Saan ba ako tuturo? Dito o dito? Nasa may picture na yan.
Ganyan din ho, mga kababayan, sa Senado. Dahil hindi po kapanalig na nila yung mga maghihiring, alanganin na. Next time na lang. Di ba? Medyo alanganin na daw, pero better to just wait for Monday para aktwal nating malaman kung nandoon ba o wala. Tingin nyo, sisipot, mga bossing? Tingin nyo, pupunta sa Senado ang dating Pangulong Duterte? Ako, isa lang ang nakikita ko dyan. No? Ganyan din, parehas nung sa Kongreso. Hindi na naman po mabuti ang kalagayan, no, ng dating Pangulo. O, di ba? Sabi ni Gemma Delan Kilitoy, Boss Mark, madaming DDS dito, 1,400 views, pero yung likes hindi umabot sa 400. Ayan. Oh. Sabi tuloy ni Gemma Delan, yung mga hindi nagla-like, DDS daw. Hindi, nalilibang lang po habang tayo ay nagkukwentuhan dito. Tapos nalilibang pa doon sa kabobohan ni Mafi. Sisipot daw. No, baka supot, hindi sisipot. Sabi ni Erickson Galyasa, tapang na tao, duwag namang sumagot. Tuloy pa natin to. Tingnan na lang daw po kung sisipot, no? Monday na lang daw po. Saka natin sabihin, kung sisipot o hindi. Hindi ako naniniwalang sisipot yan. Matatakot pa din po yan, mga kababayan. Ang nakakatakot po sa sitwasyon nila, baka po iba-iba yung kanilang maging sagot, no? Ngayon, ganito. Tapos sa isang araw, ganito. Alam nyo naman po ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Paiba-iba. Yung mautog nila, doon po nag-umpisa yun eh. Doon sa umpisa po nung mautog nila, doon sa Davao, sigawan sila. Ang dami na namin! Ang dami na namin! Yari ka na, lagot ka na. Marcos Jr., bababa ka na. Yung pala, ang bumaba, no? Si Kibuloy. Si Kibuloy, ayun, nakakulong na. Tapos ngayon, ang susunod, mukhang dating Pangulong Duterte. Di ba, Ma'am Belinda Cruz? Paano yan? Tsatsaringin nyo naman ang taong bayan, ha? Kunyari, pupunta, pero hindi. Sabi, pag sumipot yan, Boss Mark, naka-wheelchair na yan. Baka may tali sa leeg. Hindi tali yun eh. Makapal na collar yun. Baka may neck brace. Di ba? Sabi ni Sir Tony Ninobla, good morning, Boss Mark. Good morning din po, Sir Tony. No? At sa mga loyalista, shout out from Japan. Di ba? Kung walang ginagawang katarantaduhan, sisipot yan. Totoo. Ganun kadali ho. At mga bossing kung ang pinaglalaban nila yung katotohanan at alam nila yung katotohanan, baka sila pa nga yung mga ladkad eh. No? Sila pa yung kakaladkad doon sa Quadcom o sa Senate na, halika na, umpisahan na natin. Di ba? Alam ko yung totoo. Wag nyo ipagpabukas. Ngayon na, magpapaliwanag. Sila po, mga bossing. Mas lamang po yung tago eh. No? Mas lamang yung tago kaysa doon sa pagsipot, kaysa doon sa ipaliwanag ang kanilang sarili. Eleksyon ngayon. Di ba? Eleksyon sa 2025, mga kababayan. Ngayon, magiging pogi point sa kanila ito pag umattend sila. At nakumbinsi nila ang taong bayan na wala silang nagawang kasalanan noon. Iboboto po yan ng taong bayan, mga bossing. No? Nagtataka ako, exposure pa yan. Diba? Bukod sa naipagtanggol mo na yung sarili mo, exposure pa, election ngayon kailangan po nila lahat yan. No? Kapag ka na-idepensa mo yung sarili mo, ay naku, tama nga naman, magaling na senador ito. Wala talagang mali dito sa kanilang ginawa. Di ba? Boto kayo nun, pero wala. Ayaw mga magsisipot. Ayaw i-grab yung opportunity na magkakaroon sila ng exposure. No? Na may pagtatanggol nila, magiging positibo po yun. Pogi point sila dun. Pero wala. Mas pinili ho, mga kababayan, magtago na lang, no? Or magtago sa saya ni Vice Presidente. Ayan daw. Anyway, mga bossing,
Yung last topic natin, ito pong kay Pulong, mga kababayan. Pulong Duterte, no? Ini-issue yung Quadcom, ha? Kesyo daw po bayad ang Quadcom.